Ito po ay pagpapatuloy ng nakaraan nating iniwang paksa at nababatay sa talatang batayan sa Jeremias 31:33 at Hebreo 8:10. Babasahin ko na lang po ang isa nito sapagkat ito'y magkapareho naman ng pagkakasulat. Sabi po dito, ito ang pakikipagtipan ng aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Sinasabi ng Panginoon, at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Dagdag dawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasa sa atin sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Kami dumudulog sa iyo, Panginoon, na tumatayong mayroong pagpapakumbaba. Nakayuko sa iyong harapan upang hilingin namin na naway pagindapatin mo kami na naririto sa iyong banal na harapan. Madama naman namin na ikaw ang siyang naririto, ang iyong presensya, ang siyang lumukob sa sandali pong ito. Lalo na sa pagpasok namin sa isang napakabanal na kalagayan at ito ay walang iba kundi ang pakikinig sa iyong mga salita. Ibigin mo nawa, Panginoon, na ikaw ay mangusap sa bawat isa sa amin. Gabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang sa gayon ay makarating kami sa kaalaman ng katotohanan na siyang aming kailangan. Lalong-lalo na mapapakinabangan namin sa araw-araw naming pamumuhay dahil ikaw ang nagsabing hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga saltang namumutawi mula sa iyong mga labi. Marinig nawa namin ang iyong tinig na mangungusap sa amin sa umagang ito, at ito po ang aming dalangin. Amen. Narinig natin na binasa mula sa dalawang bahagi ng kasulatan ng unang tipan at ikalawang tipan. Ang Jeremias 31:33 at Hebreo 8:10 na magkapareho lamang ang mga sinasabi nito. At ito ay merong kinalaman kagaya ng ating napag-usapan sa nakaraang nating paghaharap kung ano ang usapan sa ugnayan, yung ating nakarang paksang aralin na pagkain. Ano ang magiging pagtuturingan ng Panginoon at ng kanyang bayan sa isinagawang pagtitipanan? Lubang napakalaga sa atin ang bagay na ito sapagkat dito sa atin sa kawan ng Panginoon ay nagsisilbing at inaaring nating batayan na katuruan ng pagkakaroon nitong relasyon sa Panginoon, na mas madalas nating tawaging tipanan na ugnayan o sa Ingles, covenantal relationship. Wala tayong nakikitang mas higit pang mahalaga kaysa dito. Bukod sa ito ang mahalagang bagay na siyang ating mapangyari sa buhay natin, ang mamuhay na hindi nakahiwalay sa Panginoon o malayo, walang kinalaman o kaugnayan sa Panginoon, kundi ang mabuhay na may kaugnayan, namumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Dahil ito ay mahalagang pinapaksa sa Biblia. At yan ang ating patuloy na tinutuklas. Sa unang tipan at ikalawang tipan, matutunghayan natin na merong nangyaring pakikipagtipanan ng Panginoon sa kanyang
bayan, mga taong kanyang pinili na maging kanyang bahagi o may tuturing na kanyang pag-aari. At napakahalaga na unawain natin ng mabuti kung ano ang namagitan na ugnayan. At upang sa gayon ay mapagtanto natin sa ating mga sarili kung maaari nga bang nating sabihin at angkinin na tayo man ay nabubuhay na nakaugnay sa Panginoon at tayo'y merong relasyon. Na may tuturing na tayo'y hindi kakaiba sa Panginoon, kundi tayo'y kinikilala na Kanya. Kaya naman sa pagpapatuloy, sapagkat kung natatanda ninyo sa nakarang at muli kong pinakinggan yung ating video recorded video noong nakarang unang linggo, meron pang mga ilang bagay na ating napag-iwanan at ating ipagpapatuloy ito, lalo na sa mga susunod pang mga paghaharap natin, ay lalawig pa ang paksang ating pinag-uusapan. Hindi ko natapos yung dahil napakarami pong kailangan na isalang-alang na suriin at unawain sa maraming mga mababasa sa Biblia na may kinalaman sa isinagawang pagtitipanan upang magkaroon ng isang tipanan na ugnayan sa pagitan ng Panginoon at ng kanyang bayan. Yung covenantal relationship na ating pinag-uusapan. Dito sa kasalukuyan nating upang magdudugtong yung susunod nating pag-usapan, sapagkat tandaan ninyo, upang maging madali sa atin, sinisikap nating pag-aanin at maging madaling unawain ang mga ipinairal nating aral dito sa kawan ng Panginoon. Atin ang inilatag at ipinaliliwanag kung una tigit sa lahat ang Biblia, ang aklat na ito, kung bakit siya ang saligan at sukatan ng ating pananampalataya. Hindi tayo na ang lahat ng ating mga pinairal na aral ay dito sa Biblia ang nagiging batayan at ito rin ang sukatan na ibig sabihin ay walang dapat na kumulang o lumabis sa sinasabi ng mga susulat dito. At dahil dito, meron tayong 5 napakahalagang paksa na nais kong ipaalala. Kung ang Biblia ay itinuturing at inaangkin nating isang aklat ng tipan, nangangahulugan naglalaman siya ng tipan. Kaya nga may unang tipan at ikalawang tipan na ating makikita at mababasa. Sinikap nating ilagay lamang ito sa 5 paksa. At halos dito ay mabubuo ninyo ang buong nilalaman ng kasulatan. Una, pinag-uusapan natin ang tipan ng Panginoon. Pangalawa, yung bayan ng tipan, kung sino yung mga kinatipan ng Panginoon. Hindi natin
may santabi ang katotohanan na mayroong pinakitunguhan, pinakiugnayan at bandang huli kinatipan ng Panginoon. Na tinatawag na bayan ng tipan. Mahalaga ito sapagkat dito natin tinutuklas kung papanong tayo man ay naging kasali, kung papanong tayo man ay napaloob o nakapasok sa tipanang ito ng Panginoon at ng kanyang naging bayan. Ang larawan ng ugnayan, ang tipanan na ugnayan, kung anong ibig sabihin nito, at ang larawan ng ugnayan, at ang makamtan sa tipan. Ito lang naman ang mga mahalagang paksa na kung ating titignan. At meron pa akong iniandang sang aralin na pagkain na tutuntunin natin ang lahat ng mga tipan ng Diyos na mababasa sa Biblia upang lalong mapatunayan na ang Biblia ay aklat ng tipan. Mga malalaking paksa na tungkol sa mga tipan na ipinakipagtipan ng Panginoon. At kung bakit napakahalaga natin itong mga maunawaan. Bukod dito, dahil sa tayo ay naniniwala sa Biblia, binabasa ito, at pinanghawakan ang mga nasusulat dito, napakahalagang tignan natin ang mga paksang ito. Upang sa gayon ay ang aklat na ito, ang Biblia, o Tanak sa wikang Hebreo, ay maaari nating angkining sariling atin at ang mga nilalaman nito ay meron tayong pakinabang bilang isang tipan. Ang susunod natin paksa na napakahaba po, akala ko ay magiging maiksi pero bibigyan ko kayo ng kaunting pahapyaw. Palagi nating inilalarawan ng ugnayan na ito, ang tipanan na ugnayan na namagitan sa Panginoon at nakambayan, ng kagaya ng ugnayan ng pastor at tupa. Napakahaba na ng aking sinasaliksik na hindi lamang makikita natin, hindi lamang sa Biblia, kagaya ng dati na nating inilalatag sa harap ng bawat isa na kung paano mula Genesis hanggang Apokalipsis, sa unang tipan hanggang ikalawang tipan ay malaganap na nakakalat ang pagiging pastor ng Panginoon sa kanyang bayan at ang kanya namang mga inaangking kanya, ang kanyang bayan ay mga tupa sa kanyang pastulan o kawan na pinapastulan. Ngunit ipakikita ko na hindi lamang sa Biblia, kundi maging sa kasaysayan ng sangkatauhan ng mga iba't ibang mga bansa na nakapaligid kahit na bago pa ang Israel ay nabuo bilang isang bansa. At kahit na ito ay naging bansa na at kahit na ito ay hinangunan ng Panginoon, kinuha, pinili na isang lahi at ginawang kanyang bayang hirang. At nangibabaw pa rin ang larawan ng Panginoon bilang pastor ng kanyang bayan o ng kanyang kawan. Ngunit napakarami pong ipakikita ko sa inyo ang mga patotoo sa kasaysayan kung bakit ang Diyos ng Biblia na mababasa niyo sa Biblia, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Moses, at maging ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus, ang pagiging pastor sa kanyang bayan, ang piniling metafora o larawan. Upang wag tayong mag-aalinlangan, kundi mapagtibay natin na ang batayan ng ating pananampalataya, ang kinasasaligan ng ating pinaniniwalaan na kagaya ng tipanan na ugnayan, ay
mayroong matatag at malawak na batayan. At yan ay patotohanan natin sa mga susunod nating mga paghaharap. Pansamantala bilang pagpapatuloy, alam po ninyo, hindi ko masabi kung gaano ninyo naalala pa ang paksang ating pinag-usapan noong unang linggo. Bali, 1 linggo lang ang namagitan. Kung natatandaan pa ninyo. Alam po ninyo, ang maghanda ng aralin na pagkain ay umuubos ng maraming mga oras at mga pananalangin at mga pagsusuri. Nakapanghihinayang na kung ito ay may bahagi lamang ng ilang minuto at pagkatapos ito'y hipan ng hangin at mawala na sa ating alaala, lalo na sa panahon po natin ngayon ay napakaiksi, sinasabi na napakaiksi na ng katandaan, yung memory, yung pag-aalala ng tao sa mga bagay-bagay. Kaya't napakalagang may pagkakataon na pansinin natin, balikdan ang mga ilang bagay upang sa pagpapatuloy natin ay makita natin ang kabuuang larawan ng mga paksang ating pinag-uusapan. Nabanggit ko na paulit-ulit sa buong Biblia at kahit na 50 talata sa Biblia ay mababasa ninyo sa unang tipan at ikalawang tipan ang ganitong pahayag ng Panginoon. Ako ang magiging Diyos nila, ninyo, at kayo ang magiging bayan ko. Halos 50 talata yan hinanap ko sa Biblia, napaka paulit-ulit na binabanggit. Nangangulugang napakahalaga nito at kinakailangan na maunawaan nating lubusan kung ang pinag-uusapan natin ay itong ugnayan na namagitan sa Panginoon at ng kanyang bayan. At kung tayo maging sa kasalukuyan ay ituturing natin ang ating sarili na ang Panginoon ay siya ring ating Diyos. At kung tayo ay gayon din, ay kasamang ibinibilang sa kanyang bayan na madalas na tawaging kawan ng Panginoon. Naunawaan ba natin ng lubusan ang bagay na ito? Naunawaan ba natin kung bakit ang Panginoon ay Panginoon? Kaya kung minsan, kapag ka ibinabahagi ang kaalaman tungkol sa Panginoon, madali nating sa pangkaraniwang panghihikayat, madaling pinatatanggap. Tulad sabi ko nakaraan, niliwanag ko na mas mabuti yung kilalanin ng Panginoon, ipakilala ang Panginoon kaysa sa pagtanggap. At sapagkat yung saltang pagkilala na ating tinalakay, yung Hebreyong yada at inosko, ang siyang mas angkop na salita kung ang pag-uusapan ay relasyon sa Panginoon, ang pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Pinatatanggap sa pangkaraniwan na tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon. Parang napakadali, napakagaan. Ngunit gaano naunawan ang ibig ipabatid kung bakit ang Panginoon ay Panginoon. Dapat maging mapaalalahanan tayo
Sa mismong sinabi ng Panginoon, yan sa Mateo 7:21 at 23, nang sabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. At maya-maya, ang sabi niya, ihahayag niya, kailanman, hindi ko kayo nakikilala. Isipin po ninyo yun, tawag sila ng tawag ng Panginoon, pero bandang ulit sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Kaya maging tayo man, marahil ay nangangailangan, na unawain natin na mabuti kung ano ang pagkapanginoon ng Panginoon. Kagaya ng napapaloob dito sa ating pinag-uusapang paksa, na karugtong ng nakaraan nating aralin na usapan na ugnayan, pagtuturingan sa pagtitipanan, ang Panginoon ay kikilalanin ng bayan na kanilang Diyos. Bagamat si Moses, narinig na niya marahil ang tungkol sa Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob, yung kanilang mga magulang ng mga Israelita. Ngunit nang siya'y humarap sa Panginoon, at yan ang mababasa na ninyo sa Exodus 3, at dito kasunod na ang pakikipagtipanan ng Diyos kay Moses, sa pamagitan ni Moses at ng bayang Israel. At mabuo ang isang bayang hirang na kinatipan ng Diyos. Tinanong ni Moses, anong pangalan ang aking sasabihin kung ako'y tanungin ng iyong bayan? At dito, nagpakilala ang Panginoon sa isang pangalang pagkakakilanlan. At ito yung ako nga. Ako yaong ako nga. Sa Hebreo, Eye. Asher Eye. At sa panunuri, ito yung ngayong binabanggit na pangalang Yahweh. O kaya naman yung apat na titik na Yod, He, Waye, ako nga. Ito yung tinatawag na covenantal name of God. Ito yung pangalan na kanyang inihayag sa kanyang pakikipagtipanan. Ngunit, alam natin na sapagkat maingat sila na banggitin ng pangalan ng Panginoon. Kaya nga, pag binasa mo ang Biblia ng mga Hebreo, at kung Hebreo ang nagbabasa, tulad ng sabi ko sa mga nakaraan, hindi nila babanggitin yung pangalan ng Diyos. Sa kaingatan na hindi nila dadalhin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Bukod doon, meron silang pagkaunawa na ang labi ng tao ay marumi, hindi siya karapat-dapat na banggitin ng banal na pangalan ng Diyos. Kaya, imbis na sabing ang pangalan ng Diyos ay ako nga, ako yaong ako nga, minsan sasabihin nila, siya nga na siya nga. Dahil yung nagsasabi, hindi naman siya yung ako nga. Kaya gagamitin yung siya nga, ang siya nga. Kung minsan naman ay hindi na nila kailangan banggitin
kundi gamitin na lamang ang salitang Hashem, the name, ang pangalan. Nagkakaintindihan nila kung sino ang tinutukoy nila. Sa kinalaunan ay ginagamit nila ang salitang Adonai. At yan ngayon ang katumbas ng salitang Panginoon. Ngunit hindi napupunan ng marami na yung salitang Adonai ay nagugat sa dalawang salita. Yung salitang Adon at I, kaya nabuo ang salitang Adonai. Na kung talagang sasabihin, pag sinabi mo ang Panginoon, ang salitang Panginoon o pangalang Panginoon, sa atin kasi, kaya siguro po parang nagiging palasak na yung salitang pangalan, Panginoon, dahil marami hindi nakakaunawa. Dahil ang salitang Adonai, Adon at I, ay ibig sabihin, kung sasalin sa Ingles, my Lord, aking Panginoon. Aking Panginoon. Ibig sabihin, pag binanggit mong salitang Adonai, o ang katumbas na Panginoon, ay pinapahayag mo na siya'y Panginoon mo. Na siya'y Panginoon mo. Gaano katotoo ito sa bawat bumabanggit ng pangalang Panginoon. Ng Panginoon ay kanilang Panginoon. Doon pa lamang po, napakalaga ng unawain. Kung tatawag ka, kung babanggit ka ng salita o pangalang Panginoon, ay yung inaamin sa iyong sarili, yung inaangkin sa iyong sarili, na siya na tinatawag mong Panginoon ay iyong Panginoon. Siyang nagpapanginoon sa iyo. At pag pinalawig po natin yon, baka mahirap nating sabihin sa tao at patanggapin sila na tanggapin ng Panginoon sapagkat maraming ibig sabihin ng pagkapanginoon ng Panginoon. Hindi gayon kadali. Ngunit kukunin lamang natin dito sa bayan ng Panginoon ang pagkapanginoon ng Panginoon. Kagaya ng mababasa natin sa Deuteronomio 7:6 at Deuteronomio 32:9 na may kinalaman sa tipanan na ugnayan sa pagitan ng Panginoon at naging kanyang bayan. Tumutukoy ang pagkapanginoon ng Panginoon ayon sa dalawang talatag ito. Una, ng pagpapangyari ng Panginoon. Ibig sabihin, siyang nagpapangyari. Siyang makapangyayari. O, di po ba mahirap yun kung halimbawa sabihin sa isang tao, tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon mo, ang ibig niyang sabihin noon, ang Panginoon na ang nagpapangyari, ang makapangyayari, ang nakapangyari sa buhay niya. Hindi na ang sarili niya. Kagaya na ang sinabi ni Pablo, hindi na kayo sa inyong mga sarili. Mahirap pong gawin yon. Sa totoo lang. Hindi po ba? Dahil isasaintabi mo ang iyong sarili. Iwawala mo na ang iyong sarili. Itatakwil mo na ang iyong sarili. At ang Panginoon, ang kikilalanin mong Panginoon, nang ibig sabihin siyang nagpapangyari, ang makapangyari sa buhay mo. Kaya nakita po ninyo, kailangan liwanagin ito. Sapagkat ito ang relasyon na pinag-uusapan sa pagitan ng Panginoon at ng mga kanya. Ang kanyang pagkapanginoon.
na siya ang Panginoon. Alam natin na hindi kaagad magagawa ng sino man sapagkat yung ating ego, so sa Grego, yun ang mas madalas nangingibabaw yung ating sarili. Yung sarili nating gusto, sarili nating kagustuhan, yung sarili nating ibig, sarili nating kalooban, ang umiiral. Ngunit kapag kinikilala mo ang Panginoon, nangangulugan ang Panginoon ng siyang makapangyayari na nagpapangyari sa buhay. Kaya nga Panginoon siya. Diba? O kung isasalin natin sa mababaw natin Tagalog, amo, poon. Yeah. Yun ang mas nakakaigit, nakakataas. Yun ang nasusunod. Yeah. Kaya sabi minsan ng Panginoon, tinatawag niyo ko Panginoon. Tinatawag niyo ko Maestro. Tama kayo, sabi niya. Tama kayo. Pero bakit hindi niyo sinusunod? Ang aking sinasabi. Para sinasabi naman, pinapanginoon pamanin niyo ko. Pero hindi naman totoo kasi hindi naman niyo ako pinapanginoon talaga dahil hindi niyo ako sinusunod ang aking mga sinasabi. Nakita niyo? Kung tingnan natin, parang napakababaw, ngunit mga kapatid, paano makatotohanang lilitaw sa buhay natin ang pagkapanginoon ng Panginoon? Paano natin may tutugma ang ating sarili dito sa paksang pinag-uusapan natin ang sabihin na ang Panginoon, ako ang Panginoon, ang siyang magiging Diyos ninyo. Sa pagkapanginoon pala ng Panginoon, marahil ay makakakita na tayo ng bagay na nagiging hadlang sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Siya nga ba'y Panginoon mo? Na nangangulugang siyang nagpapangyari o makapangyayari. Siya ang may masasabi o sinasabi sa buhay. Hindi na ang ating sarili. Ikalawa, dito sa talatang aking nabanggit sa Deuteronomio 7:6 na sinabi, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging kanyang bayan na sariling pag-aari. Deuteronomio 32:9, ang bahagi ng Panginoon ay ang kanyang bayan. Sa makatwid, ang pangalawa na ating makikita tungkol sa pagkapanginoon ng Panginoon ay hindi lamang yung kanyang pagpapangyari, kundi yung kanyang pagmamay-ari. Kaya nga, in a very simplistic way to say, ownership. One who owns something. Yun ang lordship, yun ang pagkapanginoon. Yung meron siyang pinagmamay-ari, inaangking kanyang sariling pag-ari o pagmamay-ari. Kaya siya Panginoon. Sabi niya, pinili ko kayo upang maging aking sariling pag-ari. Kayo ang aking pinili na bahagi. Kaya pagka tayo ay kumilala sa Panginoon bilang Panginoon ng buhay natin, nangangahulugan lamang kinikilala natin na tayo sa Panginoon, hindi na tayo sa ating mga sarili. Kaya sabi ko nga po, napaka padalus-dalus tayo kung minsan sa pagsasabing, tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon. Hindi po yun ganoon.
sa salita magaan, ngunit sa aktualidad, sa katotohanan ay hindi biro. Totoong napakaseryoso na kilalanin mo ang Panginoon bilang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Okay? Ngunit, hindi tayo makaiwas. Ito ang nakapaloob sa tipanan na ugnayan. Sa isinagawang pakipagtipanan ng Diyos nang siya'y makipag-ugnayan sa mga taong kanyang pinakitunguhan at pinakiugnayan na siya ang Panginoon. Katunayan sa Shema ng Israel, sa Deuteronomio 6:4, yung dinggin mo, O Israel. Kaya tinawag na Shema, Hear, O Israel. Ang Panginoon, na siyang Diyos, ay iisang Panginoon. Madiin yung pagpapahayag, pagmumulat at pagpapahayag sa Israel na iisang Panginoon. Yung pagkapanginoon ng Panginoon, binibigyan din. Hindi basta yun ay sinabi lang. Ginigiit na mabuti ang pagkapanginoon ng Panginoon. Mamaya makita natin kung bakit. Ako ang Panginoon, ang magiging inyong Diyos. Ito, isa pang usapin na kinakailangan liwanagin. Ano ang ibig pabatid na ang Panginoon ay siyang Diyos? Naunawaan ba natin kung ano ang Diyos? Anong ibig sabihin ng salitang Diyos? Tayo, palibase, naisalin na ang salitang Diyos sa Kastila, ng pinanggalingan naman ay Latin, Deus, Diyos. Sinilang na lang tayo at namulat na lamang tayo na mayroong kinikilalang Diyos. Na hindi naintindihan kung bakit ano ang ibig sabihin ng salitang Diyos. At kung bakit tayo ay mayroong dinidiyos o kinikilalang Diyos. O baka tayo'y hindi naniniwala na mayroong Diyos. Alam po ba ninyo, ang usapin tungkol sa Diyos ay napakahabang talakayan, pinagtatalunan sa mahabang panahon mula pa yata sa pagsilang ng tao. Kaya merong mga apat na kapag ang Diyos ay pinag-uusapan, kung meron nga ang Diyos o wala nga ang Diyos. Alam po ninyo sa filosofiya, nandyan yung teismo at alos apat na malalaking usapin pag ang Diyos ang pinag-uusapan. Yung teismo naniniwala ng merong Diyos, that God exists. There is God. At kabilang tayo sa ganong paniniwala, ang reliyong Judaismo, ang reliyong Mohammedanismo o Islam, at ang Kristyanismo. Naniniwala tayong mayroong Diyos. Meron namang ateismo o teismo na tuwirang itinatanggi nila at sinasabing walang Diyos. Meron namang pagtatalo-talo kung meron nga o wala na Diyos, yung agnostismo, ang sabi nila, imposible, hindi maaari nating maunawaan yan kung meron nga o wala nga ang Diyos. At yung skeptismo na nagsasabing, di natin alam. Walang nakakalam.
tinignan ko po ang maraming mga... Ngunit, mapapansin ninyo, sa aking palagay, ang pagkakaroon, kung minsan tinatanong ko sila, kung merong Diyos, bakit ang daming relihiyon sa mundo? Yan ang madalas na tinatanong. Sa aking palagay, sa aking pagsusuri, ang pagkakaroon ng maraming relihiyon sa mundo ay pagpapatotoo na mayroong Diyos. Dangat nga lamang ay iba-iba ang kanilang konsepto, ang kanilang paniniwala, at paraan ng kanilang paniniwala sa Diyos. Kaya may reliyon. Kung walang Diyos, sa palagay ko, wala dapat reliyon. Walang pag-uusapan na Diyos. Di po ba? Kaya kung minamasama ng iba o kanilang isinusumbada, kung mayroong Diyos, bakit ang daming relihiyon sa mundo? At totoo naman po, kung ilalahad ko sa inyo ang listahan ng mga relihiyon sa buong mundo, ay napakarami talaga. Ngunit para sa akin, ang pagkakaroon ng maraming relihiyon ay bunga ng paniniwalang may Diyos. Dahil kung di sinsanay, wala silang magiging relihiyon. Hindi po ba? Iba't iba nga lamang ang kanilang pagkamulat, ang kanilang kamalayan, ang kanilang paniniwala at paraan tungkol sa Diyos. Tinignan ko halimbawa sa Lumang Tipan, ng panahon ng Lumang Tipan, merong 12 mababanggit na mga Diyos at Diyoses sa Lumang Tipan. Nandyan si Adramelech, Asherah, Astoret, Baal, Chemos, Dagon, Adad, Marduk, Molek, Misrak, Tammuz, at El. 12 Diyos-Diyosan. Mga Diyoses o dinidiyos ng mga taong nangabuhay sa sinauna pang panahon. At mababasa ninyo mga pangalan yan sa Lumang Tipan. Pagdating ng Bagong Tipan, ng panahon na yan, maririnig ninyo ang mga 12 Diyos sa Greek and Roman Pantheon. Doon mga Olympian God, sa bundok ng Olympus, may 2 Diyos. Katumbas ng mga Gregong Diyos-Diyosan, Roma, at ng mga Romano. Si Zeus ng mga Grego at Jupiter ng Roma. Si Hera ng Grego, Juno ng Roma. Poseidon, Neptune naman sa mga Romano. Ares sa mga Grego, Mars sa mga Romano. Athena sa mga Grego, Minerva sa mga Romano. Demeter, Ceres sa mga Romano. Apollo, parehong Apollo sa Grego at Romano. Ang Artemis ng Grego at Diana ng mga Romano. Aphrodite at Venus naman ng mga Romano. Hephaestus ng Grego, Vulcan ng mga Romano. Hermes ng mga Grego, Mercury ng Romano. Dionysos ng Grego at Bacchus ng Roma. Si Pablo na apostol, sa Gawa 17, nakasalubong ang mga ito. Yeah. At itong talaan na ito, nung nandun siya sa Athena, sa kabila ng ang dami nilang dioses, napansin niyang isang karatula ng isang templo at ang nakalagay na karatula, to the unknown God. Ang Diyos na hindi nakikilala. Aba, santambak na nga itong mga Diyos na mayroon pa palang Diyos silang hindi na kanilang nakaligtaan. Hindi nila kilala. Wala siyang pangalan.
Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon si Apostol Pablo na ipinakilala kung sino ang Diyos. Alam po ninyo, sinuri ko ang kasaysayan natin bago pa dumating ang Kristyanismo sa atin. Ang dumaong ito sa ating kapuluan sa panahon ng mga Kastila, noong ika-16 na siglo na dinala ang Katolisismo at noong ika-19 na siglo dumating naman ang Protestantismo sa mga Amerikano. Bago pa ang mga yon. Alam ba ninyo, ang dami rin pala nating mga Diyos at Diyos-Diyosan sa Pilipinas. Meron tayong bathala, kung minsan ang tawag ay may kapal o lumikha. Meron tayong ama ni Kable, Idiana, Ikaputi, Lakapati, Mapulo, Mayari, Tala, Hanan, Dumakulem, Anituntabo, Anagolay. Meron pang ang planeta ngayon, pinangalan dito kay Anagolay. Apolaki, Dian Masalanta, merong Anansinaya, Lakambakod, Lakambini, Lingga. O yung Lakambini po, lalaki to, hindi kagaya ng ginagawa nilang patimpalak na beauty contest. Lalaking Diyos to si Lakambini. Katumbas naman ito, may mga masama. Ang pangalan ay Sitan, yan ang Satanas, Sitan. At ang mga kasangkapan niya sa pag-asik ng lagim, ang manggagaway, ang manisilat, ang mangkukulam, ang ukloban. Nakita nyo, maging sa ating kasaysayan, bago pa dumating ang Kristyanismo, ang pananampalataya sa Diyos na siyang ating niyakap at pinangahawakan hanggang sa panahon natin, ang Diyos na nandiyan mababasa sa Biblia. Ang daming Diyos-Diyosan. Maging ang Pilipino. Alam po ba ninyo, ito'y ilan lamang sapagkat bawat tribo, bawat lugar, may kanya, ang mga Bicolano, ang mga Bisaya, ang mga Ilocano, ang mga Kapampangan, at iba pang mga reyon ng ating bansa. May kanya-kanyang sariling mga Diyos, mga Diyoses. Kaya ko lang po binanggit ang mga ito upang lamang ipakita na malawak ang paniniwala na mayroong Diyos. Diba? At kagaya ng talatang ating pinag-uusapan, sa kabila ng napakaraming mga Diyos o Diyoses, mga dinidiyos at may pagka-Diyos na kinikilala ng mga tao, bubungad sa atin ang talatang ating pinag-uusapan na ang Panginoon ay sinasabing siya nga ang Diyos, walang iba. Liban sa Kanya ay walang Diyos. Madiin yan sa Biblia, kagaya ng sinasabi ng mga awit 46:10, kilalanin ninyo na ako, ang sabi ng Panginoon, ang Diyos. At maging sa Isaias, mababasa natin yan, na kung saan Isaias 45:5, I am the Lord, there is none other. There is no God beside me. Sinabi rin yan ni Apostol Pablo sa unang Korinto 8:4. Ibig sabihin, ang tao, ang daming relihiyon sapagkat may Diyos sa ayaw at sa gusto natin. Tanggihan man natin o aminin natin. Si Apostol Pablo, diyan sa Roma, Kabanatang 1,
Ang sabi niya ay, merong pagkakilalang tao sa Diyos. Nakikilala nilang Diyos. Sapagkat inihayag ng Diyos ang mga bagay na hindi nakikita tungkol sa Kanya at sa Kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang mga ginawa, ng Kanyang nilalang, mga ninilikha niya. Kaya mayroong mga pagpapatuto ng pagkakaroon ng Diyos para sa atin, una, nang dahil sa kalikasan, yung mga nilikha, may lumikha, may gumawa, may lumalang ng mga bagay na yan. Hindi naman basta lilitaw yung mga bagay na yan na walang gumawa. At bukod pa dito, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi sinabing basta ginawa, kundi nilikha. Bara sa Hebreo. Ex nihilo sa Latin, na ibig sabihin out of nothing, mula sa wala. Pinalitaw ng Diyos ang lahat ng mga bagay na yan. Ang mga bagay na nakikita natin ng mga nilalang, mga nilikha, may buhay at walang buhay. Pagpapatunay na mayroong lumikha. Hindi man lilitaw isang bagay na biglaan na lamang. Mayroong pinagmulan. Ang kapahayagan sa pamagitan ng kasulatan. Kaya po may Biblia na binabasa natin na nagsasabi tungkol sa Diyos. Katunayan, ang Biblia, pag babasahin sa Genesis 1:1, hindi pinatutunayan kung mayroong Diyos o wala. Hindi pinatutunayan ng Genesis 1:1 nang sabihin, in the beginning, God created the heavens and the earth. Nang pasimula, ang Diyos nilalang ang langit at lupa. Hindi pinatutunayan na mayroong Diyos o walang Diyos. Ang pinatutunayan diyan ay ito. At hindi kailangan patunayan kung tutuusin. Sinabi agad ng Biblia, ang Diyos. Ipinahayag kaagad ang Diyos. Hindi kailangan patunayan. Ngunit, ang malaking naging kinahitnan, ang sabi ni Apostol Pablo dyan sa Roma 1, yung Diyos, bagamat ipinakita na ng Diyos yung hindi nakikita tungkol sa Kanya, lalo na sa Kanyang kapangyarihan, sa pamagitan ng mga bagay na nakikita na Kanyang ginawa, ni walang bahala ang Diyos. Ni walang halaga ang Diyos. Kaya makita ninyo ang poot ng Diyos ay dumating sa tao sa pagpawalang bahala sa Diyos. Alam po ba ninyo, sinabi rin ni Apostol Pablo dyan sa Roma 1, nang kanyang kausap ang mga Hudyo, ang sabi niya, kayo may kautusan. Kaya alam ninyo, ang gagawin na katwiran sapagkat may kautusan na binigay sa inyo. Samantalang ang mga hentil, walang kautusan. Walang kautusan. Ngunit, anong sabi diyan? Meron sila sa kanilang puso. Meron sila sa kanilang budhi. Yung budhi, kung minsan sinasal na konsensya. Nakakagawa sila ng matuwid sapagkat merong naroon sa kanilang kaloob-looban. At dahil doon, wala silang magiging dahilan o hindi sila makakapangatwiran na sino man, di ko nakilalang Diyos eh. Wala akong nalaman tungkol sa Diyos. Kaya hindi ako may kilala sa Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, walang may dahilan ang sino man. Dahil kahit nasa kaloob-looban natin, sa budhi,
maging sa isip, maging sa puso, mayroong Diyos. Kahit na itanggihan ng tao, meron at meron siyang mararamdaman na may Diyos. At nga lamang, nagwawalang bahala ang tao sa Diyos. Mga kapatid, hindi biro ang pagwawalang bahala sa Diyos. Bandang uli, basahin ninyo yung sinasabi ni Apostol Pablo dyan sa Roma 1, bandang uli yung sabi ng Diyos, ibinigay na sila sa kanilang kahalayan, sa kanilang karumihan. Pinabayaan na ng Diyos sila. Parang sinasabi, ayaw niyong maniwala. Ayaw maniwala. Hindi kayo nagpapahalaga sa Diyos. Kayo magpahalaga. Ngunit darating ang araw, aharap at harap ang tao sa Diyos. Siya ang Diyos. Ang Panginoon, siya ang Diyos. Kung titignan po natin, doon pa lamang sa saltang pangalang Diyos. Sa Genesis 1:1, ang ginamit na salta dyan ay Elohim. Lubhang makapangyarihan. Pero nagugat yan sa dalawang saltang El. Minsan pinaliwanag ko na rin yan. Ngunit mahalagang banggitin. Sapagkat kailangan tayong paalalahanan, kunwari meron tayong Diyos, may dinidiyos tayo, kunwari meron tayong sinasabing Diyos sa buhay natin, pero gaano katotoo ang pagka-Diyos ng Diyos sa buhay natin? Kung ang pangalan ng Diyos o yung pangalan o saltang Diyos ay masusumpukan na unang-una sa Genesis 1:1, diyan lang unang lumitaw ang salitang Diyos. Sa Genesis 1:1. Sa wikang Hebreo, yan yung Elohim. Nang pinakaugat ay ang El. Kaya marami, masasalubong nyo palagi ang dalawang titik na yan, El, Aleph at Lamed sa abakadang Hebreo. Israel, Emmanuel, Gabriel, ang dami niya, Nathaniel, lahat may El. Meron namang El Shaddai, El Roi. At marami pang mga pangalan may El, pangalan ng Diyos. Ngunit yung El ay nanggagaling sa Aleph at Lamed. Napakaganda ng paglalarawan ng abakadang Hebreo. Sapagkat yung Aleph ay yun ang unang titik ng abakadang Hebreo. Kung paano sa atin yung A at sa Grego, di naman Alpha. Ngunit kaya yung saltang Aleph ay nasa pangalan ng Diyos na El at siya'y nauuna sa abakada ng Hebreo. Doon pa lamang ipinapahiwatig para sa mga Hebreo na ang Diyos ay nauuna, inuuna. Kung tayo may Diyos, dinidiyos sa buhay natin, kinikilatan ng Diyos, siya bang inuuna natin? Yeah. Kaya, di ba, napaalala rin yan ng Panginoon, seek ye first sa Mateo. No? Seek ye first. Saliksikin muna ninyo, una ninyong hanapin ang kaharian ng Diyos.
Dahil ang pangalang Diyos, salitang Diyos, El, Aleph, una. Di ba? Magandang pagbulayan natin yan. Kung totoong mayroon tayong pakikipagrelasyon sa Panginoon, siya ba ang ating Diyos? Nangangulugang siya bang nauuna? Inuuna? Lamed. Sa mga titik sa abakadang Hebreo, yung lamed, yun yung nasa gitna ng abakada. At siyang pinakamataas sa lahat ng titik. Ipinakikita ng lamed sa pangalan ng Diyos. Siyang nasa gitna, na ibig sabihin siyang dinadakila, o siyang minamahalaga, siyang sentro. Ito ang kamalayan o kamulatan ng mga Israel sa kanilang Diyos, na siyang ating Diyos din. Dahil ang Kristyanismo ay nagugat sa Judaismo. Ang pananampalataya ng Israel ay kakambal ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya ang kanilang kasulatan ng Tanak, lalo na ang unang tipan ay atin ding inaangkin na bahagi ng ating Biblia. Ang ugat ng ating pananampalatayang Kristiyano ay sa Judaismo. Hindi rin naman may sasantabi ang Islam, ang modernismo, sapagkat yan ay magkakamag-anak. Judaismo, modernismo, at Kristyanismo. Yan tatlong relihiyon sa buong mundo na hindi naman nagkakalayo kung tutuusin ang kanilang pananampalataya sa isang Diyos. Kaya yung El sa Muslim, Allah. Sa Hebreo, El. Kita nyo? Dapat kung talagang tayo'y nagbabasa ng Biblia, at kung ang Diyos na nababasa na sa Biblia na siya nga ang Diyos, ang Panginoon, siya nga ang Diyos, kung siya nga ang ating Diyos, ang El, ang Aleph at Lamed, siya dapat ang nauuna at mahalaga. Inuuna at minamahalaga sa ating buhay. Kaya, anong sabi ng Shema ng Israel? Dinggin mo, Israel, sa Deuteronomy 6:4. Ng Panginoon, mong Diyos ay isang Panginoon. At anong kasunod? Na iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, ng kabuuan mo. Ang Diyos ang siyang iibigin. Yan, pinagtibay din yan ng ating Panginoon sa Mateo 26. Nang tanungin siya na alin ba ang pinakamahalagang kautusan? Yan din ang sinabi ng Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon. Yung salitang pag-ibig, nasanay tayo sa wikang Grego, yung agape. Subalit, mas maganda ang salitang Hebreo na ahaba.
At ang pagbigkas ng salitang ahaba, pag-ibig, sa wikang Neva, ay parang hininga. Haba. 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 Alam niyo anong pinakikita no? Kung ang iniibig mo ang Panginoon at ang pag-ibig na yun ay hahaba sa wikang Hebreo, alos katumbas siya ng iyong hininga. Tanungin ko kayo, may saglit ba na kayo'y hindi huminga? May sandali ba na hindi kayo nakahinga? O patuloy ang paghinga? Yung pakikipagrelasyon sa Panginoon at yung pag-ibig na tinutukoy doon, parang kagaya nating hininga na hindi maaring matigil, hindi maaring mawala. Patuloy na parang ang hininga natin ay ang Diyos. At yan naman ang totoo. At yan ang pagpapakilala ni Apostol Pablo sa mga Gawa 17. Yung hindi nila nakikilalang Diyos. Ang sabi niya, yung hindi nyo nakikilalang Diyos, ipakikilala ko sa inyo. Siya ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. At dahil siya ang lumalang ng langit at lupa, hindi siya nangangailangan ng anuman ni paglilingkuran ng tao. Bagkus siya pa nga ang nagbibigay ng buhay, ng hininga, at lahat ng mga bagay. Yun ang Diyos na hindi nakikilala ng mga Grego sa kabilaan ng 12 dioses, ang kanilang dioses, dinidiyos ang nasa bundok ng Olympus, na binanggit ko kagaya din ng mga Romano. May Diyos silang hindi nakikilala. At mga kapatid, hindi naman siguro kalabisan na aking sasabihin, maging baka tayo, hindi rin natin kilala ang Diyos. Hindi rin natin kilala ang Diyos na nagbibigay ng buhay. Kaya ang sabi dito, at yan ang pinapahayag ng mga awit 95 at mga awit 100, sapagkat siya'y ating Diyos, siya ang lumalang sa atin. Hindi sa ating mga tayo, sa ating mga sarili, at tayo'y Kanya at mga tupa ng Kanyang pastulan. Doon makikita ninyo kung sino ang Diyos. Siyang lumalang. At dahil siyang lumalang, sa Kanya ang lahat ng bagay. Napakaraming talata po sa Biblia na mababasa ninyo. Na pag-aari ng Diyos ang lahat ng bagay. Genesis 14:14, Deuteronomy 10:14. Unang Kronika 29:11, mga awit 24:1, mga awit 50:12. Ilan lamang yan sa talata. Na sapagkat siyang lumikha ng langit at ng lupa at lahat ng naririyan, Kanyang lahat, pati na tayo. Nawala sa ating Tagalog sa pagkakasalin yung siya'y ating Diyos, siyang lumalang sa atin. Nawala sa Ingles yung, nasa Ingles yung not we ourselves. Ewan ko ba't nawala sa Tagalog. Na dapat ay naroon yung saltang siya ang lumalang sa atin, hindi nang tayo sa ating sarili. At tayo'y Kanya. Nawala yung hindi ng ating sarili. Sayang, napakaganda nung nawalang talatang yon, bahagi ng talata. Sapagkat baka maging sa atin na nagsasabing may kinikilala tayong Diyos, may dinidiyos tayo sa buhay natin.
Subalit sa katotohanan ay hindi natin siya kilala, sapagkat kung tayo'y namumuhay tayo sa ating mga sarili na para bagang tayo ang may likha ng buhay natin at ng lahat ng mga bagay at tayong nagmamayari ng ating mga sarili. Dapat nating makilala ang Diyos. Tingnan natin paano tayo nangabubuhay. Nangabubuhay ba tayong may Diyos? Nangabubuhay ba tayong may kinikilala tayong mas makapangyarihan sa atin? O tayo ang nagpapangyari sa gadang ating mga sarili? May Diyos nga ba tayo? Gusto ko pong pag-isipan ninyo yan. Totoo bang mayroong tayong Diyos na kinikilala sa mga buhay natin? Ang El, inuuna at minamahalaga. Ang Diyos na may-ari ng lahat dahil siyang gumawa. At ang huling bagay na nais kong ibahagi sa inyo tungkol sa Diyos, sapagkat niyakap natin ang pananampalatayang Kristiyano, niyayakap natin ang pananampalatayang Kristiyano. At tulad ng sabi ko, ang ugat ay ang Judaismo, ang Kristyanismo. Dalawang pagkakakilala sa Diyos, mayroon ang Judaismo na isinalin din sa Kristyanismo. Una, yung pagiging mataas at dakila ng Diyos, yung tinatawag sa teoloya na transcendence of God, a transcendent God. Si Isaiah sa kabanatang 6:1, nang pumasok siya sa templo, ang sabi niya, at nakita ko ang Panginoon, high lifted up, mataas, dakila. Naniniwala tayo na ang Diyos ay ang Diyos na nasa kaitaas-taasan. Kaya siya pinakamataas sa lahat, pinakadakila sa lahat. Naniniwala tayo ganoon. Sapagkat kung hindi tayo naniniwala ng ganoon, yun ang hindi kumikilala sa Diyos. Kaya siya nabubuhay sa sarili niya. Ang sarili niyang nasusunod, ang sarili niyang at gusto niya ang kanyang ginagawa. Wala siyang Diyos na kinikilalang mas higit pang mataas at makapangyarihan sa kanya. Yeah. Nabanggit ko yung poesya ni Shakespeare na I am the captain of my soul. Di ba? Ganun ang pinalalagay sa buhay ng marami na parang silang kapitan ng kanilang barko. Ibig sabihin, silang nagmamay-ari ng buhay nila. Dadali nila kung saan gusto. Anong ibig nilang mangyari sa buhay nila? Wala silang pakialam kung may Diyos o wala. Ang Kristyanismo naniniwala na mayroong Diyos na higit sa lahat, lubhang makapangyarihan. Tulad nga sabi ko sa mitolohiya ng Pilipino, pinanggit ko yung mga ilang Diyos-Diyosan ng mga Pilipino, mga dioses na kinikilala na't may pagka-Diyos. Lahat ito'y may kapangyarihan sa paniniwala ng mga Pilipino. Yeah. Biglang kumidlat. Kinikilala nila, may nagpakidlat, may mas makapangyarihan. Yeah. Lumindol, bumaha, ano man ang nangyayari, naniniwala ang Pilipino, merong masigit na makapangyarihang nakapangyayari sa lahat ng bagay. Merong mga, ngunit ang ikalawa, yung immanence of God, yung
pagiging malapit ng Diyos. Sa kabila ng Diyos ay nasa kaitas-taasan, di maabot ng tao. Reliyon nga, gumagawa lahat ng hagdanan, tulay, maabot ang Diyos. Pero ang Diyos sa Kristyanismo, siyang umabot sa tao sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang sabi ng 1:18, wala pang nakakita sa Diyos kailanman, maliban lamang sa bugtong na anak na si Kristo Jesus na ating Panginoon. At siyang nagpakilala. Kaya sa Kristyanismo, makikilala mo ang Diyos. Sino ang Diyos? Ano ang Diyos? Wala kang ibang titignan, kundi si Kristo Jesus. Ang larawan, buong larawan ng pagka-Diyos. Kaya ang sabi ni Kristo, kung nakakita sa akin, kung gusto nating malaman ang kalikasan ng Diyos, ang kagustuhan ng Diyos, ang tinitingnan natin si Kristo Jesus. Makikita natin kung sino ang Diyos, ano ang Diyos. Ang maganda, sa kabila ng Diyos ay nasa kaitaasan at bumaba sa katauhan ni Kristo Jesus, incarnate in the flesh. Upang mahayag ang Diyos, makilala ang Diyos. At ang magandang bagay sa Diyos na mababasa niyo sa Biblia, sa Diyos ng Israel, ang Diyos ni Abraham, Isaac, Jacob, Moses, at namamagulang ng Israel. Isa siyang Diyos na nakikitagpo, nakikipag-ugnayan, at bandang uli, nakikipagtipanan. At yun ang magandang bagay. Dahil merong mga paniniwala tungkol sa Diyos, kagaya ng deismo at iba pang ismo, ang Diyos, ang sabi nila, parang sa wika ng Latin, Deus absconditus. Nang ibig sabihin ay, pagkatapos na nilalang ng Diyos ang langit at lupa, at lahat ng munarian, pinabayaan na niya yan sa kanyang sarili. Lumayo ng Diyos. Wala na siyang pakialam sa mga nangyayari. Pero sa Kristyanismo, hindi ganyan. Ang Diyos ng Biblia, anuman ang nangyayari, meron siyang pakikialam. May pakikialam ang Diyos. Mabuti man o masama ang mga nangyayari. May pagkapahintulot ang Diyos. May pagkilos ang Diyos. At yan ang isang napakagandang bagay na ating malalaman at maunawaan tungkol sa Diyos. Lalo pa sa paksang ating pinag-uusapan at siyang batayang turo natin dito sa kawan ng Panginoon. May Diyos na nakikipagtipan. A covenanting God. Isang Diyos na nakikipagtagpo, nakikitungo. At isang Diyos na siya mismo ang nakikipagtipan at sumusumpa na parang sinasabi, hindi ko kayo pababayaan. Palagi ko kayong kakasamahin. Ano man ang mga nangyari. Hindi siya Diyos na lumayo, hindi siya Diyos na wala, hindi siya Diyos na natutulog, hindi siya Diyos na Deus absconditus, the absent God, kundi ang presensya ng Diyos ay palaging sumasamang Kanya, lalo na ang Kanyang kinatipang bayan. Kaya makita niyo ang istorya ng Israel. Bilang bayan ng tipan, bilang siya ang kanilang magiging Diyos, at sila ang Kanyang magiging bayan sa tanang buhay nila.
sa kayamanan ng kanilang karanasan, ang Diyos ay kasama-sama nila sa lahat ng mga pangyayari sa buhay nila. Mga kapatid, sa susunod nating aralin, ipaliliwanag ko kung bakit ang Diyos sa lahat ng paglalarawan ng ugnayan upang mapakita na hindi siya nawawalay, na hindi siya nalalayo, na hindi siya nawawala, na hindi siya natutulog. Kagaya ng awit, natutulog ba ang Diyos? Kundi palaging naririyan, kasama-sama ang kanyang bayan, kagaya ng pastor at ng tupa. Tulad ng sabi ko, patutunayan ko yan hindi lamang sa mga tala sa Biblia, kundi sa marami pang mga pagpapatuto kung bakit pinili ng Panginoon na tinako ang titulo bilang isang pastor at kung bakit ang may naaring kanya na kanyang bayan ay tinuturing niyang mga tupa ng kanyang pastulan. Upang makita ninyo na napakatatag, napakaliwanag at malawak ang ating batayan ng pananampalataya at ng ating mga aral na iniaral dito sa kawan ng Panginoon. Tulungan nawa tayo ng Panginoon upang lubusan nating maunawaan ang mga bagay na kailangan natin sa pagpapayaman ng ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon, sa pagpapayaman ng ating karanasan, ng ating pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Nawa, sa araw-araw na ating buhay, madama natin, hindi malayo ang Panginoon, kundi malapit siya. Hindi nawawala, kundi naririyan palagi. Kagaya ng pastor sa kanyang mga tupa. Tayo po yumuko, sumandali at manalangin. Panginoon, ikaw nga ang Diyos. Kinikilala po namin sa aming mga buhay at pinasasalamatan ka namin na kami itinangi mo kasama sa mga pinili mo at inibig mong maging iyo, maging pagmamay-ari mo na kagaya ng isang kayamanan na napakahalaga. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapahalaga sa amin. Salamat po, Panginoon. Nararamdaman namin ang iyong lingap, ang iyong pag-iingat, ang iyong pag-ibig, ang iyong malasakit. Saksi ang mga nangyayari sa aming mga buhay. Mabuti man o masama, alam namin, hindi mo kami pinababayaan at iniiwan. Salamat po sa iyong pagpapaunawa sa amin kung paanong upang kami ay totoong magkaroon ng relasyon sa iyo, ay kilalanin ka hindi lamang bilang aming Panginoon, kundi ikaw ang Diyos sa aming mga buhay. Na dapat ikaw ang siyang iniuuna namin o nauuna sa lahat ng mga bagay. At ikaw ang aming lubhang minamahalaga sa lahat ng mga bagay sa aming mga buhay. Tulungan mo kami na
maramdaman namin, kung hindi man lubusang maranasan, maramdaman namin ang pakikialam mo sa aming mga buhay. Ang pagkakaroon mo ng bahagi sa lahat ng mga nangyayari sa aming mga buhay. Mapag-unawa namin na naririyan ka. Kasalo-salo namin sa aming mga buhay. Lubusan nawa kaming makapamuhay ng isang buhay na totoong nakaugnay sa iyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin na kami kinakatagpo mo at sa maraming mga pagkakataon sa aming mga buhay, may pakikipagtagpo ka. Na may mga pagkakataon na hindi namin nararamdaman. Ngunit alam namin, naririyan ka. Salamat po, Panginoon, sapagkat nagiging makatotohanan ka sa aming mga buhay. Sa iba't bang mga pangyayari, sa anumang tagpo ng aming buhay, ikaw ang Panginoon. Ikaw nga ang Diyos. Mapagyaman nawa namin, Panginoon, ang aming patuloy na pakikipag-ugnayan sa iyo, ang aming pakikipagrelasyon sa iyo, lalo tigit. Ito isang tipanan na ugnayan sa iyo. Patuloy nawa, nabasbasan mo kami sa aming pamumuhay sa iyo. Ito po ang aming dalangin na mayroong pagsamo, lakip ng pasasalamat sa lahat ng iyong kabutihan sa buhay ng bawat sa amin. Amen.